Hi, ako si Ralph. Galing ako sa Kolehiyo de San Juan de Letran at isa akong registered voter. So, bakit nga ba tayo dapat bumoto? Una, ang eleksyon ay nakaka-apekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kasi 'di ba, bawat kilos natin na ginagawa sa bansa natin ay nililimitahan ng mga batas at gobyerno. At kung sinong mayahalal ay siyang magpapatakbo ng mga ito. Pangalawa, ang hindi pagboto ay pagsuko ng iyong karapatang pumili. Kasi bawat mamamayan ay may karapatang pumili. Ngayon, kung hindi ka boboto, parang hindi mo na rin hinayag ang iyong opinion sa kung anong gusto mong mangyari sa bansa. Pangatlo, upang makapili kung paano o saan gagamitin ang iyong pera. Kasi 'di ba, ang mga tao o ang mga mamamayan ay nagbabayad ng buwis. Ngayon, sa pagpili ng ating gustong mahalal, yung parang sinuportahan na rin natin yung plataforma na gagawin nila. So sa plataformang ito nakaplano kung ano ang mga gagawin ng gobyerno. At syempre, expenses nito ay gagamitin ang expenses nito ay gagamitin ng mga buwis ng bayan. So, ang pagboto ay isang pagkakataon para sa pagbabago. Kasi 'di ba, bawat kandidato ay may kanya-kanyang plano para sa bansa. Ngayon, kung makakaboto tayo, makakapili tayo kung sino ang magiging pinuno natin o sino ang mga magiging officials natin. At bawat isa sa kanila ay pwedeng magkaroon ng impact para sa pagbabago ng bayan. At sa panghuli ay ang pamayanan ay nakasalalay sa iyo. Dahil ang karapatang bumoto ay hindi lang basta karapatan. Isa itong responsibilidad. Dahil ang boto mo ay makapangyarihan at pwede mo itong gamitin upang matulungan manalo ang pwedeng susunod na leader ng bayan. Hello! Ako si Tristan Digo mula sa Colegio de San Juan de Letran at ako ay isang registered voter. Ano nga ba ang vote buying? Ito ay isang proseso ng pagbibili o paghihikayat sa mga mamamayan upang iboto ang isang partikular na kandidato. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, serbisyo, pagkain at kung ano-ano pang kailangan ng mga tao. Ano nga ba ang epekto ng vote buying? Kabilang ang vote buying sa klasifikasyon ng korupsyon. Sa pagpapatuloy ng paglaganap neto ay nagiging parte lang tayo sa isang malaking problema ng ating bansa. Ang pag-unlad ng ating ekonomiya ay hihina at babagal dahil sa mga politikong may mga sariling hangarin bago ang hangarin nito para sa kanyang bansa. Ano nga ba ang dapat gawin upang maiwasan ang vote buying? Maging mapagmasid sa mga kandidato tuwing sila ay nangangampanya, pag-aralan ang mga plataforma at ang kanilang mga credential upang masiguro na ang iboboto ay may kakayanan maglingkod sa bayan. I-report sa mga ikinauukulan ang mga nauhuling kandidato na nagsasagawa ng vote buying scheme at gamitin natin ang freedom of speech at mga social media platforms upang bigyang kaalaman ang mga tao kapag may nahuli tayong kandidato na nagsasagawa nito. Panatilihin natin ang isang maayos na eleksyon sa dadating na 2022. Iboto natin ang mga kandidato na sa tingin natin ay may kakayanan paglingkuran ang mga mamamayan at ang bansa. Hi! Ako nga pala si Dion Rodriguez mula sa Colegio de San Juan de Letran at ako ay isang registered voter. Ano nga ba ang mga katangian na hinahanap natin sa isang kandidato o isang mamumuno? Para sa akin, una, dapat siya ay makatao. Dapat marunong siya rumispeto sa bawat karapatan ng mamamayang Pilipino, magkaiba man tayo ng kultura, di ba? Pangalawa, dapat marunong siyang makinig dahil alam naman natin na tao lang siya. Dapat marunong siyang makinig sa mga opinyon na eksperto at hinain ng tao upang magkaroon ng mas magandang solusyon para sa ating bansa, lalo na sa panahon ngayon. Tama ba? Pangatlo, dapat may kaalaman siya, hindi lamang sa larangan ng edukasyon, ngunit meron dapat siyang ambisyon para sa ating bansa. Dapat marunong siyang magdesisyon sa ikauunlad ng ating bansa. Alam naman natin lahat na mas madali tayo mapasunod kung may konkretong plano ang ating sinusundan. Di ba? Hi! Ako naman po si Joshua Alvarez at isa rin akong registered voter. Sang-ayon ako sa mga katangiang nabanggit ni Mr. Rodriguez, ngunit may ilan pa akong hinahanap sa mga kandidato. Una na dyan ang pagiging matapang. Ito yung strikto at kayang i-disiplina lahat ng mga Pilipino. Sumunod naman dyan ay yung may paninindigan. Ito naman yung may boses at lakas ng loob na ipaglaban ang tama at hindi nagpapadala sa mga negatibong sitwasyon. Sumunod na katangian ay yung hindi kurakot.
alam naman nating lahat na sobrang hirap puksain ng korupsyon dito sa Pilipinas. Kaya't mabuti na ang ating iboto ay yung may prinsipyo, mapagkakatiwalaan at tapat. At ang huling katangian naman ay ang pagiging makadiyos. Ito yung may takot sa Diyos at hindi gagawa ng mga masamang bagay para lamang sa mga personal na interes. Hi! Ako si Josh Pilin Perez mula sa Colegio de San Juan de Letran at ako ay isang registered voter. Papalapit na naman ang eleksyon. Sino nga ba ang karapat-dapat? Para sa akin, dapat yung may puso. May puso na tumulong at mamuno sa bawat mamamayan. Sa bawat Pilipino. Ano nga ba ang kahalagahan ng pamumuno? Ang pamumuno ay tungkol sa impluensya. Ang isang mabuting pamumuno ay katumbas ng isang magandang impluensya. Sa pamamagitan nito ay nakakabuo tayo ng isang matibay na tiwala at kooperasyon sa lahat ng Pilipino. Ano ang epekto nito? Makakahikayat tayo ng mga dayuhang mamumunuhan ng bansa na magbibigay ng karagdagang trabaho sa bawat Pilipino. Magbibigay rin to ng patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Isa pa rito ay ang patuloy na pagtaas ng kita sa ating komunidad at sa bansa sa pangkalahatan. Ang isang mabuting pamumuno ay nagsisilbing sangkap sa paglago ng ating bansa. Tatandaan natin na tayo ay maging seryoso sa pagpili ng ating mamumuno dahil ang kaunlaran ng bansa ay nakasalalay sa ating pagboto, mga Pilipino. Salamat! Ako po si Daniela Marie J. Borlan mula sa Colegio de San Juan de Letran at ako ay isang registered voter. Ngayon po na nalalapit na naman ang eleksyon sa ating bansa ay napakarami ng mga kandidato ang nagtatangkang lumaban para makaupo sa pwestong napakaraming nag-aasam. Gayon pa man, hindi po tayo nakakasigurado na ang kanilang pagtakbo ay talaga bang bukal sa kanilang kalooban at gayon din kung alam nila ang ibig sabihin talaga ng pagiging isang leader at pamumuno. Para sa akin po, ang pamumuno ay isang proseso na nagpapatunay sa isang otoridad sa pagtugon ng mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Gayon din dapat ito ay matatag at mayroong maayos na pangangasiwa sa ating mga yaman at paggalang sa mga batas. Napakahalaga po na alam natin at tayo matala sa pagpili ng mga susunod na leader ng ating bansa sapagkat ito ay may kaakibat na epekto. Kung tayo ay pipili ng magiging leader ng ating bansa na mabuti, ay may iba't iba itong epekto sa ating buhay. Unang-una ay magkakaroon tayo ng maayos na kalakalan na kung saan makikita natin na ang mga pag-unlad ng negosyo at higit sa lahat, ang kalakalan po na aking ibinabanggit ay makatutulong sa ating pang-araw-araw na pangkabuhayan. Pangalawa, ay magkakaroon tayo ng maayos na pulisiya kung kaya't ito'y dapat nakahihimok ng mas marami sa mga namumuhunan. Gayunpaman, ngayon na tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya, ay naway kung tayo ay pipili ng mabuting leader sa ating bansa ay makikita natin unti-unti ang pag-unlad, lalo-lalo na ang mga mamumuhunan ay magiging isang oportunidad po sa ating bansa, lalo na sa aspektong pang-empleyo. Dahil napakarami na wala ng trabaho ng pandemya, mas maiigting ang ating mga puso kung ito ay maibabalik muli ng susunod na uupo sa ating bansa ang mga nawala sa atin. Kaya sama-sama tayo magtulungan at piliin ang nararapat na leader na tumitingin sa mga aspektong nangangailangan ng tulong at nakikinig sa boses ng mamamayan. Muli po, maraming salamat. Hi! Ako si Tamara Habilosa mula sa Colegio de San Juan de Letran at ako ay isang registered voter. Ano nga ba ang tungkulin? So, ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao o ng pinuno para sa bansa. Inilista namin kung ano nga ba ang tungkulin ng isang mabuting pinuno. Isa sa mga tungkulin ng isang mabuting pinuno ay ang makinig sa mamamayan. Dahil dito, malalaman natin kung ano nga ba ang pangangailangan ng mga kababayan nating Pilipino at pati na rin ang mga problema at para ito ay masolusyonan agad. Pangalawa, ang matulungan at maprotektahan ng taong bayan.
Ang isang mabuting pinuno ay tinutulungan ng mamamayan na umunlad dahil sila rin ay isa sa mga dahilan kung bakit umuunlad ang ating bansa. Pangalawa, ang isang mabuting pinuno ay dapat pinoprotektahan ng mamamayan o ang bansa sa anumang bagay. At ito ang isa sa mga pinaka-importanting tungkulin ng isang pinuno. Ay, ako si Sofia Membrere mula sa Colegio de San Juan de Letran at isa akong registered voter. Isa sa tungkulin ng mabuting pinuno ay ang pagiging consistent mula sa pag-upo niya sa simula ng kanyang termino hanggang sa dulo ng kanyang termino. Dapat ay patuloy ang kanyang paglilingkod sa simula pa lamang hanggang sa dulo. Hindi dapat na sa simula lang siya magaling o di kaya naman ay sa dulo lang siya kumilos. Isa pa sa tungkulin ng isang mabuting pinuno ay ang pagiging magandang halimbawa sa ating bansa. Dapat siya ay maging role model natin. Dapat ay siya ay tinitingala at kapupulutan ng aral, lalo na ng ating mga kabataan dito sa bansa.